Gagawa tayo ng kurumi cake at may melody cake for today's video. At sa wakas nga ay magagawa na rin ng upload. Hello mga mihi, kamusta kayo? Nakakamiss rin naman mag-upload ng long form video. At ito na nga ang kitsura natin after gumawa ng cake, o diba? Haggard is real. So isang client nga lang pala yung umorder nito mga mi. Ang flavor nga pala ng in-order ni client is moist vanilla. Since nagsasawa na raw siya sa moist chocolate cake, ay vanilla naman yung kanyang in-order. So 2 cakes nga pala yung in-order niya para sa birthday ng anak niya at sa pamangkin niya. So naalala nyo ba yung pinost ko nung nakaraan? Masabi ko lang dito, mabuti na lang ay hindi ko nagamit yung expired na butter. Kaya napaka-importante talaga yung palagi tayo nag-check ng expiry date. So disclaimer lang doon, wala naman po ako sinasabi na may kasalanan yung brand. Yung store po talaga yung may problema doon. So kaya ingat-ingat talaga tayo palagi. Mabuti na lang malakas pa ako sa aking guardian angel, o diba? Buti na lang hindi ko siya nagamit. At mabalik na tayo dito sa cake order. Ang ginamit ko nga pala na food color dito ay yung Neko Philippines na color violet. So actually, hindi naman ako masyado nahirapan sa cake na to. Madali lang talaga siya gawin. At madali lang talaga magpakinis dahil ang gamit ko ay yung ACC whipping cream. Ito nga palang mga ball toppers ay in-order ko sa Orange app. Ang ganda talaga ng mga ball toppers na to dahil matte yung kanyang texture. Yung number 8 yan ay printed lang na dinikit sa glittered cardstock. At mapunta na tayo sa second cake, yung may melody. Bali yung color ng icing dito ay color pink. Very light pink lang siya, and then nilagyan ko siya ng color brown para ma-achieve yung desired color ni client. Ganito nga pala yung itsura ng cake na pinagagaya sa akin ni client. Actually, marami talagang struggle sa cake na ito na hindi na na-record. Kasi nga ay iniisip ko, pag na-record ko lahat ay talaga namang magtatagal. At sobrang haba na ng video. Yan nga, nagpapipe ako sa ibabaw. Iniisip ko nga kung tama ba yung ginagawa ko. Minsan nga may mga times na parang gusto ko talagang ulitin. Kasi never pa naman talaga ako nakagawa ng mga ganitong cakes. At parang palaging bago sa akin yung paggawa ng mga vintage cakes. Actually, masakit siya sa kamay. Meron nga dito yung mga pagpapay. Kagaya niyan, inulit ko talaga yan dahil hindi ako masyado nagagandahan. Meron nga dito yung mga lines. Mahirap talaga kapag nanginginig yung kamay, ay talaga naman. Sa icing talaga, bawal magkamali. Kapag nagkamali ka, dapat ay marunong ka ring mag-retouch. At mag-retoke, dapat mapakinis mo para maganda din talagang tingnan. At yung mga ribbon nga pala mga mi, fondant na lang yung ginawa ko kasi nga ayokong mag-fail. Pati yung heart, ginawa ko na rin siyang fondant. So, pastillas fondant yung aking ginamit dito. So, andito na rin yung mga toys. In-order ko nga pala yan sa Orange app. Ang gaganda talaga ng mga toys na yan sa personal mga mi. Mabigat at solid din talaga. And marami din talaga nagtatanong kung magkano yung cake. Kasi nga, ay medyo pricey daw yung mga toppers. And then, meron din mga cupcakes. 1 dozen din yung in-order ni client. So, kung kayo ang tatanungin, magkano nyo kaya ibibigay yung cake na ito? Ang ganda niya, diba? So, sana naman ay nabigyan ko ng hustisya yung cake na pinagagawa sa akin ni client. Actually, kahit ako ay hindi rin makapaniwala na may tatawid ko yung cake kasi nga ang dami kong mga struggle sa paggawa ng cake. At itong isang kurumi, maganda din talaga siya. So hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.